Good morning po. Alam ko excited kayong umaga. Maulan ba sa pinanggalingan ninyo? Hindi? Okay. Dito maulan. Maulan ba sa pinanggalingan ninyo? Maulan? Kagabi. At buti na lang umulan kagabi kasi na-cancel uli ang laro namin. Kami, yung laro din namin sa Alcadesma na-cancel. Sobrang lakas. So, at hindi ako napagod kagabi. Kaya fresh na fresh ako ngayon. Ready to preach the word. Amen? Welcome po sa KCC. Ito po ang inyong bahay kung saan you will receive from God. At naniniwala ako na ngayong buwan ng Hunyo ay panibagong kalakasan ang matatanggap natin mula sa Kanya, hindi sa akin, sa Kanya. Lahat tayo ay umaasa sa Kanya at ako lang ang Kanyang mouthpiece dito sa harapan ninyo. Pero as we hear the word, we will be encouraged. We will see things in a different way. Amen? Makikita natin mga bagay-bagay sa ibang pagtingin at makikita natin kung gaano kalakas ang Diyos at yung lakas na yon ay binigay sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng ma-intimidate sa problema, sa kawalan, sa sakit, sa kung ano-ano mang circumstansya na darating sa buhay mo. Hindi ka pwedeng ma-intimidate. Kaya ang habilin, yan, di ba? Tagalog, ang habilin ni Kristo, sabi niya, dito sa mundo, meron kayong kapighatian. Pero sa akin, kayo ay merong kapayapaan. Right? At buti na lang, hindi tayo nasa mundo, tayo ay na kay Kristo. At sabi niya, in Him, that's why we have to discover kung ano yung reality nung in Him. Right? Yung in Him realities natin, in Christ realities. Yun yung mga dapat natin matuklasan. Because in Him, sabi niya, you will have wholeness, kabuuan, peace, spirit, soul, and body. Yun ang ibig sabihin ng peace. And then, sabi niya, ito yung habilin niya, be of good courage or be of good cheer. Sa Tagalog ay, lakasan ninyo ang inyong loob. So sa kaharian ng Diyos, bawal ang matatakutin. Lakasan ninyo. That's why yung mga taong matatapang, sila yung nakaka-dive in kaagad sa kaharian ng Diyos. They plunged into the promise and came out strong. Sabi sa Romans kay Abraham, right? So, at pag medyo skeptical ka, palagi kang, alam mo yung natatakot? Yung palagi kang baka ganyan, ay baka ganito. Yan, medyo matatagalan ka pa makaranas ng kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ang takot ay palaging pumipigil sa atin na mag-dive in sa katotohanan, sa pangako ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kalakasan. Yung takot ay pipigil sa atin para tumalon tayo doon. Kaya hindi tayo makaranas ng breakthrough, ng provision, ng deliverance, ng lahat ng kailangan mo dahil napipigilan tayo ng. That's why, ang sabi ni Jesus, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Parang ganito yan eh. Alam mo, bumili ako ng kotse sa Kalapan. Sabi ko kay Kuya Ariel, lakasan mo ang loob mo. Yung kotse na yun ay para sa'yo. Pumunta ka doon at kunin mo na. Ganito yung mahina yung loob. Naku, baka hindi naman totoo sinasabi ni Pastor Noah. Nakakahiya pumunta doon. Mamaya, mapahiya pa ako doon. Sabi niya, wala naman eh. Diba? So, ganun yung takot. Napipigilan ka makuha yung binigay na sa'yo. Right? Pero kung malakas ang loob mo, pupunta ka, yes, masaya ka. Dahil binigay na sa'yo. Pagpunta mo doon, totoo nga, yan ang susi, umuwi ka na merong sasakyan. Naranasan mo yung binigay sa'yo. Bakit? Kasi inalis mo yung takot. Kaya ang tagubilin, ang habilin, ang paalala ni Kristo sa atin ay huwag kang or laksan mo ang iyong loob, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil kaya mong gawin ang lahat, kundi dahil pagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Amen? At yun ang binigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, isa sa mga
dapat nating matutunan, ang simpleng-simpleng dapat nating matutunan sa buhay natin ay maging malakas ang loob natin pagdating sa salita ng Diyos. Ulitin ko yun, maging malakas ang loob natin pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Dapat ikaw ay willing na tumalon at hindi ka mag-Buddha. Alam mo yung kwento ko? Diba? Diba? Gusto nyo marinig ulit yung kwento? Yung tatlo. Para sa mga bagong umattend, may tatlong nag-usap sila. Kung totoo talaga ang Diyos nyo, joke lang po ito, hindi ito doktrina. Pero merong point. Sabi niya, merong Muslim, di ba? Hindi po natin pinapagtawan yung mga relihiyon nila sa mga nanonood. At merong Buddhist at merong Christian. So, yun. Joke lang po ito, ulitin ko, joke lang to, hindi to, wala po kaming minamasama. Dahil merong magandang point dito. So, ang unang tumalon ay yung isa, yung una, talon. Sabi niya doon, ala. Muslim. Pagtalon niya, patay. Tingin yung dalawa, tingin yung Buddhist saka yung Christian. Tapos yung Buddhist ang sunod. Pagtalon niya, sa tingin, ano sabi niya? Buddha, ang Diyos nila. Buddha. Sumabit siya sa sanga. Sumabit sa sanga, saan bumagsak ang buhay? Kita ng Kristiyano na buhay. Tapos, turn na ng Kristiyano. Ano yung Kristiyano? Jesus. Nung nakita niyo malapit na siya bumagsak. Jesus, Buddha. Kumambyo bigla. So, kaya hindi maranas. Ang point doon, kaya hindi natin maranasan ang Diyos sa buhay natin. Pagdating natin doon sa mga pressure point ng buhay, nagbabago yung ating lakas ng loob. Nagbabago yung ating sinasabi. Kaya sabi ng Hebrew, sabi niya, ang sabi doon? Manatili kayo doon sa sinasabi ninyo. Because it has great reward. So, ibig sabihin mga kapatid, yun nga, paalala ni Jesus, kapag kayo ay nasa Kanya na, pag tumalon kayo ng Jesus, all the way on. Dapat hanggang sa bumagsak ka, Jesus pa rin. Doon mo lang mararanasan ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Huwag kang magbabago dahil yun ay takot. Ang tawag doon ay takot. Pag pumasok yung takot. Naalala niyo si Pedro, di ba? Sabi, yung naglalakad si Jesus sa tubig. Appetizer pa lang po to. Wala pa yung ating main topic ngayon. Lalakad si Jesus sa tubig. Sabi nila, ay, may multo. Sabi ni Jesus, no, huwag kayong matakot. Ako to, si Jesus. And then sabi ni Peter, kung kayo nga yan, Panginoon, or Master, Teacher, pagpuntahin mo ako dyan. Diba? Sigurista si Peter, di ba? Ano sabi ni Jesus? Okay, sige. Sabi niya, come. Nung narinig niya yung come, pinanghawakan niya yun. Oy, siya nga. So, tumungtong siya at naglakad siya sa tubig. At mababasa niyo yan sa Matthew, somewhere out there. Hindi ko kabisado kung eksaktong storya, pero naglakad siya. Ang iniisip niya lang ay yung come. Right? Sabi niya, come. Oy, si Jesus nga yun, sabi, come daw. So, lakad siya, nakalapaglakad. Siguro yung mga nasa bangka ng mga disciple, nagulat, oy, nakapaglakad din siya sa tubig. Di ba? Nung medyo wala pa siya kay Jesus, nasa gitna siya, napalingon siya ngayon. Kaya huwag kayong lilingon. Napalingon siya sa malakas ng alon. Pero malakas ng alon nun, ha? Malakas ng alon nun. Medyo napalingon siya dun sa alon at sa hangin. Yan. Paglingon niya, nabura yung come na sinabi ni Jesus. Anong na-retain sa kanya? Ang lakas ng alon. Ang lakas ng hangin.
baka lumubog ako at unti-unti na nga siyang, hindi siya lumubog agad, unti-unti, diba? Ganun ang biyaya ng Diyos. Hindi ka kaagad lulubog, unti-unti kang lulubog. At sabi niya, he's about to sink and then sabi niya, Lord, help. Diba ganun tayo palagi? Pag lumulubog na tayo sa sitwasyon, saka lang natin naalala si Lord. Sabi niya, Lord, help. At anong ginawa ni Lord? Ay, tigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Ganun ba sinabi ni Lord? Hindi, ang Lord ay full of mercy, sabi nung kanta natin. Diba? We are forever free. So anong ginawa ni Jesus? Inabot yung kanyang kamay at inangat siya. Anong ginawa? Naglakad siya ulit. Diba? Hindi sinabi ni Jesus, hindi ka na maglalakad kasi tigas ang ulo mo, binuhat siya. Hindi, naglakad pa rin siya na imposibleng mangyari, right? Ngayon, hihawak na siya ni Jesus. At naglakad sila papunta sa bangka. At hindi makakalimutan ni Peter na kapag palagi pala siyang hawak ni Jesus, kahit may bagyo, makakapaglakad ka pa rin sa tubig. At yun yung sitwasyon natin ngayon. Kaya sabi ni Jesus, come, work with me, and walk with me. Watch how I do it. Amen? Gusto ng Diyos na ikaw ay gumawa sa buhay, hindi mag-isa, kundi kasama siya. Bakit? Dahil alam niya na ikaw ay mapapalingon sa hangin at sa bagyo na magkukos sa'yo na lububog. Pero pag kasama mo siya, sa kanya ka lang nakatingin. Amen? Kaya tayo makakalakad sa imposible. Yan yung topic natin last month, no? Kaya tayo makakalakad sa imposible, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil kapit tayo ni Jesus. Sabi niya, come with me, work with me, right? We are working with Him. We are walking with Him. At yun yung isang reminder na dapat maintindihan natin na maging matapang tayo, maging malakas ang loob natin sa pagdating sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, wala nang questions asked. Yes, Lord. Pag sinabi ng Bible na ikaw ay provided, yes, Lord, provide. Ikaw ang nagpo-provide sa akin. Diba? Regardless sa kung saan, diba minsan tumitingin tayo sa saan kaya magpo-provide si Lord. Diba? Namang problema tayo kung saan magpo-provide si Lord. Ang sabi lang ng Lord, ako ang isipin mo, ako ang nagpo-provide. Huwag mong isipin kung saan ako magpo-provide. Diba? Sabi ng Lord, huwag mong isipin kung saan ako magpo-provide. Ang isipin mo, ako ang nagpo-provide. At kung anong paraan ko, bahala na ako doon. Bahala na ang Diyos sa paraan, pero ikaw manatili sa aking pangako, sa aking salita na ano yun? Ang Diyos ang nagpo-provide, ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom, ang Diyos ang nagbibigay ng courage. Amen? Doon lang tayo nananatili at kung paano gagawin ng Lord yun sa buhay natin, siya nang bahala. He can works, He can make a way where there seems to be no way. Amen? Kaya niyang gumawa ng paraan sa hindi natin kayang isipin at imagine. Sabi niya sa Ephesians 3:20, amen? God can do more than we could ask, think, or imagine. More than our wildest imagination. Amen? He can do it. Why? Because He is able. He is a good God, right? He is a merciful God. Sabi nung kanta natin, His goodness is running after us. Amen? Hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. At kung ako naman ang hinahabol ng kabutihan ng Diyos, magpapahabol ako. Amen? Right? Magpapaabot ako. Sige, abutan nyo na ako. Right? Ang problema kapag hindi natin naintindihan kung sino tayo kay Kristo, hindi natin maranasan yung mga ginawa niya, yung mga binigay niya. Bakit? Dahil palagi tayo natatakot sa buhay. Doon pa lang pwede na tayo umuwi. Pero, God is good. Amen? Encouragement ko lang yan sa inyo ngayong umaga. At alam ko para sa someone yan na nandito ngayon. Amen? Amen. At bago tayo magsimula sa topic natin, let's pray. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa bawat isang pinadala mo. At palagi po namin sinasabi, kami ay naniniwala na walang aksidente
sa inyo, kundi ito ay appointed time, ito ay divine appointment na binigay mo sa bawat isa para makarinig ng inyong salita at mabago ang kanilang isipan at mabago ang kanilang buhay. Lord, marami pong salamat. Dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin, mag-encourage, magbigay ng pag-asa sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo, nung ako ay nag-40, sabi nila, lalabo daw yung mata ko. Pero hindi naman. Hindi lumabo. Kaso lang, nung nag-41 ako, na-late lang pala na isang taon, sabi ko, parang dumodoble na yung pagtingin ko. Pag nagbabasa ako, sabi ko, parang dumodoble. Pero pag nilalayo ko, ay lumilinaw. Sabi nila, ay pastor, ano ka? Farsighted. Sino bang farsighted dito? Yung mga 40 above, farsighted, right? Pag farsighted ka, pwede ka mag-drive na kahit walang salamin. Pag nearsighted ka, malabo yung malayo. Yung malapit naman ang malinaw. Kaya pag nagbasa ka, yun yung cellphone. Okay. Ayan. Right? Ang tawag sa'yo, nearsighted. Right? Nakikita mo ng malinaw kapag malapit sa mata mo. Right? Well, kapag nakay Kristo ka, hindi ka farsighted. Hindi ka rin nearsighted. Alam ko ano ka? Faith-sighted. Faith-sighted. At yan ang topic natin ngayong buwan. Faith-sighted. We always look things in the filter of God's promises. Amen? Tumitingin tayo sa Tagalog, tumitingin tayo sa mga bagay-bagay sa panukat or ano ba yung Tagalog ng filter? Pangsala. Ginagamit nating pangsala ang pangako ng Diyos. So, yan ang ating pag-uusapan ngayong buwan. Siguro, ito ay kadugtong ng yung sinabi ni tatay na empowered to open at saka the norm of impossible. Yan ay magkakadugtong, magkakakonekta. At makikita natin na dito may emphasize natin kung ano ba yung faith at ano ba yung trabaho nun sa buhay natin. Basahin natin sa 2 Corinthians 5:4-8 sa TPT version. Sabi diyan, so, nandiyan na kayo? Namatay yung monitor natin sa labas, sa likod. So while living in this tent, dito daw sa body, we groan under its burden. Amen? Kaya yung ating katawan ay palaging may binibigyan tayo ng burden. Kaya pag nakatingin ka lang sa physical, palaging burden ang inyong mararamdaman. Hindi kagaanan. But not because we want to die, but because we want these new bodies. Amen? Ang tinuturo nito yung glorified body. We crave for all that is mortal and be swallowed up by eternal life. So gusto na nating, Lord, pwede bang yung glorified body na? Para hindi na ako bibili ng pampabanat ng muka at pampagkikinis ng balat. Dahil yun ay incorruptible na, hindi na pwedeng mahila ng gravity. Diba? Yun yung tumatago sa pinto. Sabi nung nabuhay si Kristo, meron siyang glorified body. Tumatago sa pinto. At hindi na yun marirecognize ng physical. Pag meron ka ng glorified body at ginamit ang tumingin sa'yo ay physical eyes, hindi ka marirecognize. Parang si Jesus dun sa road to Emmaus. Emmaus sa Tagalog. Diba? Kausap niya yung dalawang disciple pero hindi siya na-recognize. Kasi physical eyes
ang gamit nila. Si Kristo ay meron ng spiritual body. And then sabi diyan, verse 5, and this is no empty hope. For God Himself is the one who prepared us for this wonderful destiny. Amen? So yun yung ating ending. We will have glorified body, incorruptible, hindi na pwedeng kumulubot. Right? Kaya naniniwala ako sa langit, walang mukhang matanda. Di ba? Akala natin dati, kaya sila Moses, sila Abraham, mga kulubot na matatanda. Walang kulubot doon. Ang sabi dito, and to confirm this promise, para daw i-confirm yung pangako na to, He has given us the Holy Spirit like an engagement ring as a guarantee. So kaya tumitira yung banal na Espiritu sa atin, yun ay garantiya. Pakisabi, guarantee. Na yung buhay, yung glorified body ay mapapasayo. Amen? At parang diba, sabi doon, engagement ring. Pag engagement ring, pag, di ba, halimbawa, nag-propose ka, halimbawa, si RJ, saan si RJ natin? Si RJ, nag-propose kay Ma'am Bel, nanonood si Ma'am Bel. Diba? At kami ay kakuntsaba, will you marry me? Yoo! Sana all. Meron sila engagement ring, right? Magbibigay niya engagement ring. At yun ang pangako na, pakakasalan. Kaso lang sa tao, nauudlot pa yon. Diba? Hindi lahat ng nag-propose ay tumuloy sa kasal. Diba? Marami kayo nababasa niyan sa Facebook. Pero iba ang Diyos. Pag ang Diyos nangako, hindi na papako. Sabi niya, I am not a man that I should lie. Or a son of man that I should change my mind. So hindi nagbabago ang isip ng Lord. Pag sinabi ng salita ng Diyos na binigay niya yung Holy Spirit as a guarantee, ibig sabihin meron ka ng guarantee na yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos ay magdudulot sa iyo doon papunta sa kabilang buhay na merong pangakong bagong katawan na hindi gawa sa lupa. Itong katawan natin gawa sa alabok, sabi sa Genesis, right? At sabi kung sa alabok ka nagmula, saan ka babalik? Sa alabok, right? Saka palagi ko itong tinitira, no? Kahit maglagay ka ng maglagay ng pampaunat na yung mukha, sa alabok pa rin yan babalik. Right? Di ba, sino na namatayan? Pag mga namatay natin kamag-anak, di ba? Pag hinawakan mo yung mukha, pag kinatok mo, di ba, parang kahoy. At pwede mong sabihin, sayang ang mga pabelo natin dyan. Diyan din pala babalik. Right? So, at yun yung katotohanan. Kaya nga minsan hindi ako tumitingin sa kabaong. Bakit? Kasi hindi na yun yung itsura nung kakilala ko eh. Diba? Hindi na yun yung itsura kasi nag-iiba yung mukha. So, kaya ito nagiging fresh and new dahil sa guarantee. Sa Holy Spirit na meron ka. Nung tinanggap mo si Kristo. Amen? So, imbis na magtiwala ka kay Belo, magtiwala ka kay Kristo. Na habang naglilingkod ka sa Kanya, habang ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, ay babanatin niya yung mukha hanggang sa matapos mo ang iyong purpose dito sa lupa. Amen? Sabi dito, hindi daw to empty delusion, di ba? Hindi to empty hope. For God Himself is the one who has prepared us for this wonderful destiny. And to confirm this promise, He has given us the Holy Spirit like an engagement ring as a guarantee. Amen? So, ang banal na Espiritu ay nakatira sa iyo at ito ang guarantee, right? Ito yung parang resibo na pwede kang mag-claim, katibayan, right? Na pwede kang mag-claim na ito ay para sa akin, sabi ng Diyos. Verse 6, that's why we're always full of courage.
Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Right? So, kaya nga palagi tayong punong-puno ng tapang, ng courage. Right? Bakit? Dahil meron kang Holy Spirit na garantiya sa mga pangako ng Diyos. So, kaya tuwing haharap ka sa buhay, hindi ka, ano na Lord? Hindi, meron kang guarantee, may Holy Spirit ka na magsasabi na ikaw ay magtatagumpay dyan sa sitwasyon na yan. Right? Kaso lang pag ang problema, pag hindi mo alam kung anong meron ka kay Kristo, hindi mo alam kung ano yung kakayanan na meron ka, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay napakalakas na napapasailalim ng sirkumstansya at tayo ay hindi nakakaranas ng breakthrough dahil nga sa simpleng takot at kakulangan sa pagkaunawa kung sino tayo kay Kristo. Kaya palagi ko itong pinapaalala sa inyo, di ba? Sa Hosea 4:6, anong sabi? My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya yung si Tatay last Sunday, empowered to open, meron ka ng kakayanan na malaman kung anong meron ka kay Kristo. Ang problema, may oras ka ba? May oras ka bang malaman? Nagbibigay ka ba ng time para malaman kung anong meron ka? Dahil may kakayanan ka ng malaman. Bakit? Dahil yung Holy Spirit na tumira sa iyo, ang sabi doon, hindi ang espiritu ng mundo ang iyong natanggap, kundi espiritu ng Diyos para malaman mo kung ano yung mga libreng ibinigay na sa iyo ng Diyos. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 11. Amen. Or 12, hanggang 12. Kaya makikita natin na wala pala dun sa labas yung hinahanap natin. Nandito pala sa salita ng Diyos. Doon natin malalaman yung meron tayo sa Kanya. At mababawasan yung ating pagkawasak. Right? Kasi maintindihan natin, pagdating sa area ng buhay natin, ay ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa akin. At lalaksan mo yung loob mo. Ito yung sinabi mo, Lord, dito na ako magtitiwala. Ganun kasimple yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Ang problema, kinocomplicate ng isip natin. Paano kaya? Saan kaya? Magagawa kaya? Mangyayari kaya? Yung mga buts and maybes natin, yung mga kaya natin, yan yung nagbibigay sa atin ng problema pagdating sa buhay natin. Bakit? Kasi yan ang nagdadala sa atin sa lugar kung saan hindi natin maranasan yung pangako ng Diyos. So that's why we are always full of courage. Amen? Even while we're at home in the body, we're homesick to be with the Master. For, ito ang ating foundational scripture, for we live by faith, not by what we see with our eyes. So kung ikaw ay Kristiyano, ganito ka mabuhay. Ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa iyong nakikita. Pag sinabing nakikita, ang tinutukoy nun yung physical world system na palagi nating na nakasanayan na natin. Amen? Tuloy natin. Sabi doon sa verse 7, no? For we live by faith, not by what we see with our eyes. Mamaya explain natin kung ano ba yung faith na yan. Verse 8, we live with a joyful confidence. Yun na naman, no? Joyful confidence. Yun yung ating pamumuhay. Yet, at the same time, we take delight in the thought of leaving our bodies behind to be at home with the Lord. Right? Bakit? Dahil sabi ni Apostle Pablo, siya din nagsulat nito, sabi niya, to be with the Lord is far better. Walang sino man. Kung mababasa niyo sa Bible, walang sino man ang nakarating sa langit na ginustong bumalik sa lupa. Maliban dun sa maliban dun sa, actually hindi naman siya sa langit napunta yung mayaman, yung namatay, yung the rich and si Lazarus, di ba? Si Lazarus hindi na nagsabi na babalik siya Right? At ibang Lazarus naman yung binuhay ni Jesus. Diba? Dalawang Lazarus yun. Yung binuhay ni Jesus, magkaiba yun.
Yung binuhay ni Jesus, si Jesus na nagbabalik. Diba? Lazarus come forth. So nabuhay siya ulit. Pero yung mga nakapunta na doon, walang sino man nagsabi na, ay balik ako sa lupa. Bakit? Kasi to be with the Lord is far better. To be with the Lord is far better. Kaya sabi dito, kahit daw na minsan daw tayo ay nagagalak kapag naisip natin na mawala na tayo sa katawan dahil tayo ay magiging present sa ating Panginoon. Amen? At yun ang ultimate goal, right? Dahil yung ating buhay dito ay kumpara sa eternity ay konti lang. Kisap mata lang nga, sabi. Diba? Ang buhay natin ay parang kisap mata lang. Kumpara sa eternity. Kumpara doon sa buhay na ating gugugulin kasama ang ating Panginoon is sobra-sobra. Walang ending kasi nga eternity. And then, sabi sa verse 9, so whether we live or die, we make it our life's passion to live our lives pleasing to Him. So sabi ng salita ng Diyos, kahit daw buhay o patay, ang ating kagustuhan ay mabuhay ng nakalulugod sa Kanya. Okay? Nakalulugod sa Kanya. Mamaya natin bubuklatin yung nakalulugod sa Kanya. Paano tayo kinakalugdan ng Diyos? Pero pumunta muna tayo dun sa for we live by faith. Ano ba yung faith na sinasabi dito? Ang faith na sinasabi dito ay hindi yung sarili mong paniniwala. Right? Kasi pwede kang maniwala kung saan-saan. At pwede mong sabihin, yun yung faith ko eh. Naniniwala ako na yung walis ay swerte sa akin. Yan. Pwede kang maniwala sa kung ano-ano. Pero hindi yun yung faith na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat mabuhay tayo. Amen? Yung faith na sinasabi ng Biblia na dapat mabuhay tayo ay yung faith na nanggagaling kay Kristo. Right? Yung faith na nanggagaling kay Kristo. At sino si Kristo? Ang kanyang salita. At kaya ang sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the good news about Christ. So yung faith na tinutukoy dito ay yung resulta ng pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo ma-achieve yung living by faith. You will always live by sight. Amen? Ang kabaligtaran ng faith ay sight, hindi fear. Ang kabaligtaran ng love ay fear. Yun yung tama. Sabi nila, ang kabaligtaran ng faith ay fear. Hindi. Ang kabaligtaran ng faith ay sight. Kapag palagi mong ginagamit ang iyong mata sa pag-conclude ng iyong buhay, ay wala nang pag-asa kasi nakikita ko wala nang pag-asa. Then, you are living by sight. Pero kapag meron kang pakikinig ng salita ng Diyos, it will produce faith. At yung faith na yon will give you a new pair of eyes. Ano yon? Anong tawag dun sa eyes na yon? Yun yung sinasabi kong faith-sighted. Faith-sighted. Ibig sabihin, itong faith-sighted na to, hindi yung something na dapat mong maging or dapat na makuha mo, kundi itong pagiging faith-sighted natin ay realidad na meron tayo sa Kanya. Hindi na to something na mangyayari sa'yo or something na matatanggap mo. Pagiging faith-sighted ay ikaw na yon. Yun na yung iyong mata, yun na yung katangian. Kaya sabi ng Biblia, the just, Romans 1:17, the just shall live by faith. Bakit? Dahil binigyan ka ng new pair of eyes. At yung eyes na yon ay nakatingin sa salita ng Diyos. So yung sinasabing we live by faith ay ang tinutukoy nito ay yung pananampalataya na galing sa pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya nga, imposibleng maglakad ka sa pananampalataya kung hindi ka nakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yun ang katotohanan.
Kaya ganun kahalaga yung pakikinig, di ba? Ganun na lang, dahil naiintindihan natin yon, ganun na lang yung ating pag-encourage sa bawat isa. Kapag meron kang problema, makinig ka ng salita ng Diyos, ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Pag meron kang kakulangan, makinig ka ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Pag meron kang sakit, bakit ang aming prescription ay palaging pakikinig ng salita ng Diyos? Dahil naniniwala kami na ang pananampalataya lamang ang makakapagbigay sa iyo ng karanasan sa iyong problemang dinadanas o makakapagbigay sa iyo ng lunas, ng deliverance sa problema mong kinakaharap. Dahil ang salita ng Diyos ay punong-puno ng solusyon sa lahat ng area ng buhay natin na pwede nating maranasang problema. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng solusyon. Pero ma-access mo lang yon through faith. At magkakaroon ka ng faith through hearing. Kaya pag lumapit kayo sa amin at wala kayong pera, hindi pera ibibigay namin sa iyo. Bakit? Kasi pag binigyan namin kayo ng pera, pagkalipas ng 2 buwan, babalik na naman kayo sa amin at kailangan nyo naman ng pera. Bakit? Dahil ang solusyon sa kakulangan ay hindi pera. Ulitin ko yun. Ang solusyon sa kakulangan ay hindi pera. Hindi mo kailangan ng pera para magkaroon ka ng pera. Ang kailangan mo ay bagong pagtingin. So maling solusyon ang ina-apply ninyo sa inyong buhay kapag kayo ay kulang. Kaya ang salita ng Diyos, sige, nguyain niyo muna yan. Medyo mouthful yun eh. But i-elaborate ko pa. Hindi nyo kailangan ng pera para magkapera. Ang kailangan nyo ay understanding of who you are in Christ para makita nyo na ang Diyos ang nagpo-provide. Unang-una, sa isip na palaging wala ang iniisip at sa sa wisdom kung paano mangyayari yung iyong mga kailangan. Galing lahat yun sa salita ng Diyos. Kaya pag lumapit kayo sa amin, hindi relief ang binibigay namin sa inyo, kundi lasting change. Ulitin ko yun, pag lumapit kayo sa amin, hindi relief. Kasi pag binigyan namin kayo, relief yun eh. Babalik uli yung problema. At binibigyan naman talaga namin tayo, di ba? Kaya nga may E320, di ba? Meron tayong relief. Right? May relief. At kailangan natin lahat yung relief. Pero sinisigurado namin na meron kayong lasting change at yun ang salita ng Diyos. Doon lang mababago yung sistema ng iyong pag-iisip at doon mo makikita na okay, hindi ko pala kailangan ng pera para magkaroon ng provision. Kailangan ko palang maintindihan na ang Diyos ang aking kailangan, ang aking provision. Amen? At He can use anything. He can use anything because He is able. Amen? God is able to do anything. He is the God of impossible. Kapag naiintindihan mo yun, doon pa lang Lord, kahit wala pa yung dumarating, makakapag-relax ka na, Lord, salamat. Dahil Ikaw ang Diyos na kayang gawin ang lahat. At pinangako mo sa akin na Ikaw ang aking source. Ikaw ang aking provision. Amen? So, sabi doon, ang faith, para gamitin natin sa pamumuhay, ay manggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? And then, talon tayo dun sa whether we live or die, we make our life's passion to live our lives pleasing to Him. Hebrews 11 verse 6.
Alam ko, alam niyo na itong verse na to, pero tignan natin to sa panibagong pagtingin. Simulan natin sa verse 6 na tayo. Sige. Sabi diyan, and without faith, living within us. Preno muna tayo doon. Without faith, living within us. Parang nagbago na yung faith. Maintindihan natin na ang faith ay hindi something na idea. Hindi ito something na manggagaling sa kung saan-saan. Ang faith, ang tinutukoy talagang faith na to ay si Kristo. Sabi ng Galatians 3:22, sabi niya, when faith came. Basahin natin yan. Babalik tayo dito mamaya. Simulan natin sa 22. Sabi niya, but the scripture make it clear that since we were all under the power of sin, we needed Jesus. Sa New King James natin basahin. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Next verse. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Right? So yung faith na darating, ang tinutukoy ay si Jesus. Right? Sabi ng Bible. So yung faith na sinasabi ng Hebrews 11:6, without faith, without faith living inside. Balik tayo doon sa Hebrews 11:6. Without faith living within us, it would be impossible to please God. Which makes sense, right? Bakit? Kasi without Jesus, you cannot please God. Kung hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay, you cannot please Him. Kahit anong gawin mong sakripisyo at kahit anong gawin mong pagluhod at paglakad, panalangin, pero hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi mo mapiplease ang Diyos. Bakit? Kasi si Kristo lang, si Jesus lang ang sinabihan ng Diyos na siya ay nalulugod. Naalala nyo? Nung binautismuhan ni John the Baptist si Jesus, sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. So, ang reason kung bakit malulugod lang ang Diyos sa pananampalataya o kay Kristo, dahil makikipag-isa ka sa Kanya at ganun na rin ang deklarasyon sa iyo ng Diyos. God is pleased with you. Why? Because you receive faith. You receive Jesus as Lord and Savior of your life. Amen? So, yun yung initial. Kapag tinanggap mo si Jesus, hindi na imposibleng malugod ang Diyos. So, alam ko tinanggap niyo na si Jesus, right? Right? So, hindi niyo na aim na, Lord, malulugod ka kaya sa akin? Hindi, nalugod sa iyo ang Diyos when faith live inside you. Sino yun? Si Jesus. Amen? So, kapag tinanggap mo si Jesus, nalulugod na sa iyo ang Diyos. Ano na lang ang kailangan mong gawin? Kailangan mo na lang gawin, i-express yung glory ng Diyos. At tinuro namin ito nung Wednesday, di ba? Sa Midweek Online, paano nag-glorify ng creation ng Diyos ang Diyos. Ang example dyan ay yung ibon, right? Pag yung ibon ay
nilagyan ng pakpak ng Diyos at siya ay lumipad sa himpapawid, ang Diyos ay nag-glorify. Bakit? Kasi nagawa niya, na-release ng ibon yung kanyang potential. Right? Yung potential na nilagay sa kanya ng Diyos, ginamit niya yun, siya ay lumipad. Ang Diyos, hindi nalulugod ang Diyos ay nag-glorify. Naintindihan niyo ba yan? So, ganun din sa ating tao. Halimbawa, balik tayo sa ibon. Halimbawa, yung ibon, nilagyan ng pakpak, naglakad lang siya ng naglakad buong maghapon. Diba? Ayun, alam mo, yung agila, diba? Yung agila, kinreate ng Lord para lumipad sa ibabaw ng bagyo. Hindi siya kayang sakupin ng bagyo, lumilipad siya sa ibabaw. Tinitignan niya lang yung bagyo. At description din yun sa atin ng Diyos, diba? He who waits on the Lord will mount up on wings like eagle. Right? So, pag palagi kayong tumitingin sa salita ng Diyos, lumalampas kayo sa bagyo. Pero sideway lang yan. Yung agila na nilikha ng Diyos na lumipad sa ibabaw ng bagyo, naglakad lang siya ng naglakad. Diba? Sabi ng agila, lakas ang hangin, lakas ang bagyo. Andun lang niya sa puno. Ang hirap ng buhay, Lord. Ang hirap ng buhay, hindi ako makaano kasi ang lakas ng hangin. Ano sasabihin sa'yo ano sasabihin ng Diyos doon sa agila? Hello, agila. Tuklasin mo nga kung anong meron ka. Binigyan kita ng wings to fly above the storm. Minsan ganun tayo, diba? Lord, ang hirap ng buhay. Kasi hindi natin tinuklas kung anong meron tayo sa Kanya. Kung ano yung kakayanan na meron tayo. Right? Ginawa tayo ng Diyos na lumampas sa bagyo ng buhay. Right? Tuklasin natin. Kaya mula sa pakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman mo kung anong meron ka, kung ano yung kakayanan na kaya mong gawin, kung sino ang Diyos mo. Right? At yun ang sabi dito, for we come to God in faith, knowing that He is real and that He rewards the faith of those who passionately seek Him. Amen? Ibig sabihin ng reward ay nangyayari yung nakikita mong sino ka sa Kanya. Right? Ang sabi dyan, ang Diyos daw ay nalulugod, number 1, kapag nakita mo kung sino siya. Kung ano yung sinabi niyang sino siya. Sabi niya, I am who I am. Sabi niya kay Moses. Sabi niya, anong sasabihin ko kay Paraon? Tama ba? Kay Paraon, no? Kay Paraon, sabihin mo, I am. Nandun pa siya sa desierto. Sabihin mo, I am who I am. Yun ang Diyos mo. Right? Ano yung I am who I am? Kapag kailangan mo ng provision, yun siya. Pag kailangan mo ng faith, yun siya. Pag kailangan mo ng grace, yun siya. Pag kailangan mo ng strength, yun siya. I am who I am. At dapat malaman mo yun. Kaya nalulugod ang Diyos sa pananampalataya dahil siya ang naitataas kapag naiintindihan mo na, Lord, kung ano yung sinabi mo, yun ka. Pag sinabi mo, ang pangako mo ay ginagawa mo, yun ka. Pag sinabi mong hindi ka nagsisinungaling, yun ka. Pag sinabi mong ikaw ay more than able, yun ka. Pag sinabi mong ikaw ang Diyos ng mga imposible, yun ka. Amen? Kapag yun ang nakita mo, nalulugod ang Diyos. Bakit? Mararanasan mo, sabi niya, He is the rewarder. Pag sinabi mo, Lord, pag sinabi mo ikaw ang magpo-provide, sabi niya, He will reward you with what you believe. Amen. Ano yung reward? Provision. Pag sinabi mo, Lord, ikaw ay nagpapagaling. Ano yung reward? Kagalingan. Hindi po ako galit. Ini-emphasize ko lang. Amen? Alam niyo ba 11:30 na?
The only way to please God is to walk by faith and not by conforming to the old ways of seeing things. Malulugod lang ang Diyos pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo at namuhay ka ayon sa salita niya. Kaya ang $1,000,000 question, nakikinig ka ba ng mabuting balita tungkol kay Kristo? At yan ang tanong na dalhin ninyo sa inyong bahay at pag-uusapan natin ito ulit next week. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyong tinuro sa amin. At ito ay binigay mo sa amin at nagbigay sa amin ng courage at pagkaunawa at makita namin at ma-realize namin na kami ay hindi mo tinawag para matakot. Kami ay tinawag mo para malaksan namin ang loob namin dahil sa sinabi niyo kayo ay nagtagumpay na dito sa sanlibutan. Panginoon, marami pong salamat dahil patuloy ninyong tinataas ang aming kaisipan mula sa kaisipan ng pangtao papunta sa kaisipan ninyo, Lord. At alam namin as we walk by faith and not by what we see in our eyes, with our eyes, ay makikita namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay sobra-sobra pa sa problemang kinakaharap namin. Lord, marami pong salamat sa kapayapaan ng katotohanan na yon, Panginoon. At dalangin po namin as we go home, O God, ang mga narinig namin, ang patuloy na ipahayag ng banal na Espiritu, ang tamang kapahayagan sa isipan ng bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat.